Leo is Taurus, sino ang namumuno sa relasyon? Kapag nagtagpo ang apoy at lupa, hindi lang nanonood ang universo. Humahawak ito ng hininga. Dahil ito ay hindi lamang basta zodiac pairing. Ito ang Leo at Taurus, dalawang tanda na hindi kailanman nilalayong yumuko, hindi nilalayong bumaluktot, at hindi nilalayong mabali. Ngunit sa isang paraan, pinapalitan nila ang lakas ng isa't isa. Pumapasok si Leo sa pag-ibig na may nagliliyab na puso, malalakas na hakbang, at kumpiyansang nagbibigay liwanag sa bawat silid. Tahimik na pumapasok si Taurus, matatag, kalmado, at hindi natitinag. Isang bagyo na nakatago sa katahimikan. At kapag nagbanggaan ng dalawang kaluluwang ito, nangyayari ang isang pambihirang bagay. Ang apoy ay tumatangging mapawi. Ang lupa ay tumatangging gumalaw. At biglang, ang pag-ibig ay nagiging larangan ng digmaan ng passion, pride, loyalty, at kapangyarihan. Nakikita ng lahat ang pagnangalit ni Leo. Nararamdaman ng lahat ang lakas ni Taurus. Ngunit wala talagang nakakaalam. Sino ang kumokontrol kapag sarado ang pinto? Sino ang nangunguna sa mga argumento? Sino ang unang umiilad? Sino ang bumabaluktot at sino ang tumatangging gumalaw kahit para sa pag-ibig? Dahil sa relasyong ito, ang dominasyon ay hindi malakas. Ang kontrol ay hindi halata. At ang kapangyarihan ay nagtatago sa mga lugar na hindi napapansin, sa katahimikan, sa pasensya, sa damdaming ibinibigay ng isang tanda at tinatanggap ng isa pa. Kaya ngayon, susisid tayo sa isang kwento ng pag-ibig kung saan pareho gustong mangibabaw. Ngunit isa lamang ang tunay na nagtatagumpay. Maligayang pagdating sa Leo is Taurus. Ang kosmikong laban ng apoy at lupa. At ang ultimong tanong, sino nga ba talaga ang namumuno sa relasyon? Leo is Taurus, sino ang namumuno sa relasyon? Kapag pinag-uusapan ang mga zodiac relationships, madalas naiisip ng mga tao ang banayad at malumanay na pag-ibig. Ngunit ang Leo at Taurus ay talagang malayo sa pagiging malumanay. Ito ay koneksyon na binuo sa matinding damdamin, hinubob ng mga inaasahan, at pinapalakas ng dalawang tanda na tumatangging hayaang kontrolin sila ng kahit sino, kahit ng taong kanilang minamahal. At ito rin ang dahilan kung bakit kahali-halina ang pares na ito sa milyon-milyon sa buong mundo, lalo na sa mga lugar kung saan mahalaga ang passion, loyalty, at pride tulad ng puso ng Pilipino. Dahil ang Leo at Taurus ay hindi lang basta umiibig. Sila ay bumabangga sa pag-ibig. Pumapasok si Leo sa relasyon tulad ng nagliliyab na pagsikat ng araw, maliwanag, kaakit-akit, at puno ng buhay. Ramdam mo ang kanilang presensya bago pa man sila magsalita. Nais nilang magbigay inspirasyon, manguna, at mahalin. Para kay Leo, ang pag-ibig ay isang entablado, at nais nilang magniningning para sa taong mahal nila. Iba si Taurus. Dahan-dahan silang pumapasok sa pag-ibig, maingat, na may pusong tahimik ngunit hindi matitinan. Hindi naghahanap ng atensyon si Taurus, hindi nila kailangan ng palakpak. Ipinapakita nila ang pag-ibig sa pamamagitan ng konsistensya, presensya, at emosyonal na lakas na hindi sumisigaw, ito ay nararamdaman. At kapag nagtagpo ang dalawa, nararamdaman ng mundo ang pagbabago ng kanilang enerhiya. Nagdadala si Leo ng passion sa tahimik na buhay ni Taurus. Nagdadala si Taurus ng katatagan sa naglalagablab na apoy ni Leo. Pinapantayan nila ang isa't isa sa mga paraang hindi inaasahan. Ngunit hinahamon din ang isa't isa sa paraang walang makakontrol. Ngunit sa likod ng kanilang chemistry ay isang tahimik na tanong. Sino nga ba ang may tunay na kapangyarihan? Si Leo ba, na may nakakakumpulang presensya, naglalagablab na espiritu, at hindi mapipigilang kumpiyansa? O si Taurus, ang tahimik na puwersa na hindi sumusuko, hindi nababali, at hindi nagpapawala ng kontrol maliban kung sila mismo ang pipili? Ito ang dahilan kung bakit ang Leo is Taurus ay isa sa pinakamakapangyarihan, komplikado, at hindi malilimutang relasyon sa zodiac. Isang koneksyon kung saan malakas ang pag-ibig, malalim ang emosyon, matindi ang argumento, at laging nakataya ang pride. At ngayon, ibubunyag natin ang katotohanan. Sino nga ba talaga ang namumuno sa relasyon na ito? Dahil sa labanang apoy at lupa, ang otoridad ay hindi nasusukat sa pagnangalit o katahimikan, kundi nasa pusong tumatangging matalo. Leo is Taurus, sino ang namumuno sa relasyon? Bago natin tuklasin kung sino talaga ang namumuno sa relasyong ito, kailangan muna nating maunawaan kung bakit nahuhumaling ang Leo at Taurus sa isa't isa sa simula
at kung bakit kadalasan ang kanilang koneksyon ay nagiging isang kosmikong tug-of-war. Dahil ang Leo at Taurus ay hindi ordinaryong mga tanda. Sila ay fixed signs, matigas ang ulo, matatag, makapangyarihan, at tapat ng todo kapag pinili na nila ang isang tao. Ngunit ang fixed na enerhiya na ito ay pwedeng bumuo ng hindi mababasag na ugnayan o lumikha ng kwento ng pag-ibig na puno ng tensyon, pride, at tahimik na labanan. Magsimula tayo kay Leo. Pumapasok si Leo sa pag-ibig na may nagliliyab na puso. Nais nila ng passion, excitement, intensity, at emosyonal na init. Kapag umibig sila, ibinibigay nila ang lahat, pansin, pagmamahal, katapatan, pagsisikap, ngunit inaasahan nilang makatanggap ng parehong antas ng debosyon pabalik. Para kay Leo, ang pag-ibig ay isang bagay na ipinapakita ng buong tapang. Kung mahal mo sila, nais nilang maramdaman, makita, marinig, at maranasan ito araw-araw. Natural silang nagniningning, halos walang kahirap-hirap. Ngunit sa likod ng ningning na iyon ay isang pusong naghahangad ng pagpapahalaga, kung hindi nararamdama. Nais nilang tignan sila ng kanilang partner ng may paghanga, respeto, at pride. Kung hindi nararamdaman ni Leo na sila'y pinahahalagahan, nagsisimulang mabiyak ang apoy. Ngayon, pag-usapan naman natin si Taurus. Iba ang paraan ng Taurus. Ang kanilang wika ng pag-ibig ay hindi malakas, ito ay payapa, matatag, at malalim ang ugat. Ipinapakita ng Taurus ang pag-ibig sa pamamagitan ng aksyon, konsistensya, pasensya, pagiging maasahan. Hindi sila naghahabol sa drama. Hindi nila kailangan ng spotlight. Hindi nila kailangan ng pagpapatunay mula sa mundo. Para kay Taurus, ang pag-ibig ay pinapatunayan ng tahimik, araw-araw, sa presensya, katapatan, at emosyonal na katatagan. Sa unang tingin, parang apoy si Leo at kalmado si Taurus. Ngunit mas kawili-wili ang katotohanan. Kalmado si Taurus hanggang sa mapilit ng sobra. Kumpiyansa si Leo hanggang sa maramdaman nilang binabaliwala o hindi nirerespeto. Dito nagsisimula ang tensyon. Nais ni Leo ng galaw, excitement, at emosyonal na pagpapahayag. Nais ni Taurus ng seguridad, comfort, at routine. Gusto ni Leo manguna sa relasyon. Gusto ni Taurus kontrolin ang daloy ng relasyon. At biglang lumilitaw ang tanong. Sino ang namumuno dito? Sino ang gumagawa ng desisyon? Sino ang nagtatakda ng tono? Sino ang bumabaluktot at sino ang tumatangging sumunod? Bawat sandali sa pagitan ni Leo at Taurus ay parang sayaw ng kapangyarihan, tahimik ngunit matinding negosasyon kung sino ang namamayani sa emosyonal na espasyo. Si Leo ay sumusubok manguna sa pamamagitan ng charisma, enerhiya, at passion. Si Taurus ay sumusubok manguna sa pamamagitan ng katahimikan, pasensya, at matatag na lakas. Sa una, parang perpekto ang balanse. Nagbibigay si Leo ng apoy. Nagbibigay si Taurus ng pundasyon. Ngunit unti-unting lumilitaw ang pagkakaiba. Nais ni Leo na mabilis na umusad, Taurus ay naglalaan ng oras. Ipinapahayag ni Leo ang emosyon ng malakas, Taurus ay tahimik na nagpoproseso. Si Leo ay agad nakikipaglaban, Taurus ay nagsasara. Gusto ni Leo ng pagbabago, Taurus ay tumatangging magbago. At bawat pagkakaibang ito ay nagdadagdag ng isa pang hibla ng tensyon sa pagitan nila na lalo pang humihigpit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila kayang iwan ang isa't isa. Ang atraksyon ay magnetic. Hindi matatawaran ng chemistry. Malakas ang koneksyon. At totoo ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig lamang ay hindi sapat, hindi para kay Leo, hindi para kay Taurus. Parehong kailangan ng katatagan ang dalawang tanda. Parehong kailangan ng respeto. Parehong kailangan ng emosyonal na seguridad. Parehong kailangang maramdaman na mahalaga sila sa relasyon. At dito lumilitaw ang tunay na tanong, mas malakas kaysa dati. Si Leo ba ang namumuno dahil sila ang pinakamaliwanag na nagniningning? O si Taurus ang namumuno dahil sila ang pinakamalakas na nakatayo? Ngayon na naitayo na natin ang pundasyon. Oras na para sumisid ng mas malalim. Susunod, tuklasin natin ang sentro ng kanilang pag-ibig,
ang kanilang personalidad, mga hangarin, at nakatagong kapangyarihan. Leo sa pag-ibig. Si Leo ay apoy, at ang apoy ay hindi kailanman banayad. Kapag umibig ang isang Leo, umiibig sila ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Wala silang hinahawakang pag-ibig. Ang kanilang emosyon ay naglalagablab at nais nilang maramdaman ng kanilang partner ang init nito. Ang pag-ibig ni Leo ay dramatiko, ekspresibo, at walang pag-aalinlangan sa pagiging matapang. Nais nila ang paghanga at atensyon, hindi dahil sila'y insecure, kundi dahil ang pag-ibig para kay Leo ay isang pagtatanghal ng debosyon. Ibinibigay nila ang lahat, malalaking dalaw, romantikong sorpresa, masigasig na mga salita, at patuloy na katiyakan. Ngunit bilang kapalit, inaasahan nila ang pagkilala. Ang isang partner na hindi nagbibigay pansin o hindi pinahahalagahan sila ay maaaring magpasiklab ng isang bagyo na kakaiba sa karanasan ni Taurus. Natural na protective si Leo. Sila ang kalasag para sa kanilang minamahal, matinding ipinagtatanggol ang kanilang partner laban sa anumang banta. Ngunit malakas din ang kanilang pride. Sa mga argumento, hindi basta sumusuko si Leo. Nais nilang tama, manguna, at magningning kahit sa mga sandali ng tunggalian. Sa emosyonal na aspeto, matindi si Leo. Ang kanilang kasiyahan ay labis, ang kanilang kalungkutan ay dramatiko. Kapag umibig, ibinubuhos nila ang buong sarili sa pag-ibig na inaasahan ng kapalit. Para sa kanila, ang pag-ibig ay isang entablado at nais nilang makita, pahalagahan, at mahalin. Ngunit minsan, maaaring ma-overwhelm ni Leo ang matatag na Taurus. Ang kanilang enerhiya, ang kanilang agarang damdamin, at ang kanilang pagnanais na ipahayag ang emosyon ng hayagan ay maaaring makasagasa sa kalmadong at maingat na estilo ni Taurus. Dito nagsisimula ang unang tensyon sa relasyon, ang bulkanikong passion ni Leo laban sa hindi matitinag na pasensya ni Taurus. Taurus sa pag-ibig. Si Taurus ay lupa, at ang lupa ay matatag, matibay, at malalim ang ugat. Hindi agad nahuhulog sa pag-ibig ang Taurus. Kapag umibig sila, ito ay dahan-dahan at maingat na proseso. Pinagmamasdan nila, sinusuri, at pinipili kung karapat-dapat ba ang isang relasyon sa kanilang walang kapantay na dedikasyon. Hindi tulad ni Leo, hindi kailangan ni Taurus ang spotlight. Hindi nila hinahabol ang palakpak o paghanga. Ipinapakita nila ang pag-ibig sa pamamagitan ng konsistensya, sa pamamagitan ng aksyon kaysa sa salita. Maaaring hindi palaging ipinapahayag ng isang partner na Taurus ang kanilang pag-ibig, ngunit hindi matitinag ang kanilang dedikasyon. Sila ang tahimik na angkla sa gitna ng bagyo, ang presensya na nagpapatatag sa masigasig na Leo. Pinahahalagahan ni Taurus ang seguridad at kaginhawahan. Kailangan nila ng pag-ibig na predictable, matatag, at pangmatagalan. At matigas ang kanilang ulo, kapag nakapagpasya na, halos imposibleng maiba. Kapag inisip ni Taurus na mahalaga ang relasyon, ipaglalaban nila ito ng tahimik ngunit walang pagod. Ang kanilang emosyonal na lakas ay tahimik ngunit malalim. Kayang pabagsakin ni Taurus ang naglalagablab na Leo sa mga sandali ng kaguluhan, pinapababa ang tindi ng hindi binabawasan ng passion. Ngunit may hangganan ang kanilang pasensya. Kung masasaktan ang kanilang pride o hindi pinapahalagahan ang kanilang katapatan, mananatili si Taurus sa kanilang posisyon, tumatangging yumuko. Habang si Leo ay nangunguna sa apoy at charisma, si Taurus ay nangunguna sa katahimikan at katatagan. Pinagmamasdan nila, nakikinig, at kumikilos sa tamang sandali upang matiyak ang kontrol. Ito ang nakatagong lakas na ginagawang formidable si Taurus bilang partner, isang lakas na kailangang igalang ni Leo, kahit pa sa simula ay iniisip nilang sila ang namumuno. Bakit sila nahihikayat sa isa't isa? Sa maraming paraan, magkaiba sina Leo at Taurus, ngunit nahihikayat sila sa isa't isa ng halos magnetic na puwersa. Ang apoy at lupa ay nagkokomplemento sa isa't isa. Kung saan nagdadala si Leo ng excitement, nagdadala si Taurus ng kalmado. Kung saan nais ni Leo ng spontaneity, nag-aalok si Taurus ng katatagan. Kung saan nagnanais si Leo ng paghanga, nagbibigay si Taurus ng katapatan. Nagsisimula ang atraksyon sa kuryosidad. Naintriga si Leo sa tahimik na lakas ni Taurus.
Nakikita nila ang isang partner na matatag, maaasahan, at hindi natitinag, isang taong kayang hawakan ang naglalagablab na enerhiya ni Leo ng hindi natitinag. Si Taurus, sa kabilang banda, ay naakit sa kumpiyansa, passion, at magnetismo ni Leo. Nakikita nila ang init, katapatan, at proteksyon sa matapang na leon. Matindi ang pisikal na chemistry nila. Ang naglalagablab na presensya ni Leo ay nagpupukaw ng pagnanasa, habang ang sensual at grounded na kalikasan ni Taurus ay perpektong bumabalanse rito. Malalim ang emosyonal na intimacy. Nagbibigay si Taurus ng seguridad na lihim na hinahangad ni Leo, habang si Leo naman ang nagdadala ng excitement na lihim na ninanais ni Taurus. Ngunit, ang mismong mga katangian na nag-ugnay sa kanila ay nagtatanim din ng buto ng alitan. Ang agarang damdamin ni Leo ay sumasalungat sa maingat na bilis ni Taurus. Sinusubok ng pasensya ni Taurus ang kumpiyansa ni Leo. Ipinapahayag ni Leo ang emosyon ng dramatiko, tahimik naman itong tinatanggap ni Taurus. At sa mga sandaling ito, ang atraksyon ay nagiging tensyon, isang tahimik na labanan kung sino talaga ang may kapangyarihan sa relasyon. Saan nagsisimula ang laban para sa kapangyarihan? Maganda ang pagsisimula ng relasyon, ngunit dahan-dahan, lumilitaw ang labanan ng mga kalooban. Nais ni Leo na manguna. Nais ni Taurus ng katatagan. Nais ni Leo ng excitement. Nais ni Taurus ng kalmado. Lumalaban si Leo ng matapang, tahimik na tumatanggi si Taurus. Ang mga argumento ang perpektong bagyo. Hindi mapigilan ni Leo ang kanilang pride, kaya madalas nilang gustong mangibabaw sa usapan. Si Taurus, matigas ang ulo at mapagpasensya, ay tumatangging madali ang pasunurin o ma-intimidate. Ito ay lumilikha ng dinamika ng hindi sinasabi na tensyon, kung saan parehong sinusubukan ng dalawang partner na kontrolin ang emosyonal na espasyo. Sa publiko, nagniningning si Leo. Kakit-akit, kumpiyansa, at magnetiko sila. Maaaring magmukhang pasibo si Taurus. Ngunit sa likod ng saradong pinto, madalas na si Taurus ang nagtatakda ng mga patakaran ng tahimik, pinipili kung kailan makikilahok, kailan magtatago, at kailan hihingi ng respeto. Maaaring umungol si Leo, ngunit kumikilos si Taurus tulad ng ilog, dahan-dahang hinuhubog ang landas ng relasyon nang hindi napapansin ng iba. Nagiging emosyonal ang kontrol. Nais ni Leo ang agarang reaksyon at halatang pagmamahal, nagbibigay naman si Taurus ng pag-ibig ng matatag, ayon sa kanilang sariling paraan. Maaaring makaramdam ng frustration si Leo, iniisip nilang sila ang may kontrol. Ngunit ang tahimik na pasensya ni Taurus ay nagbibigay daan sa kanila upang gabayan ang direksyon ng relasyon, gumagawa ng maliliit, ngunit makapangyarihang desisyon na nagtatakda ng bilis, tono, at emosyonal na enerhiya. Dito kadalasan nagugulat ang mga nakamasid. Maraming tao ang iniisip na si Leo ang namumuno, at sa isang panahon, mukhang ganoon nga. Ngunit ang katahimikan, pasensya, at konsistensya ni Taurus ay mga anyo ng kapangyarihan na hindi maaaring baliwalain. Hawak nila ang bigat ng relasyon, madalas na tumutukoy kung paano nalulutas ang mga alitan, paano lumalalim ang pag-ibig, at paano pinananatili ang tiwala. Sa pag-unawa sa mga dinamika na ito, malinaw na ang relasyon na ito ay hindi simpleng labanan ng apoy laban sa lupa, ito ay komplikadong palitan ng personalidad, kung saan bawat isa ay may sariling impluensya sa natatanging paraan. Leo is Taurus, sino ang namumuno sa relasyon? Kapag inisip mo na hawak na ni Leo ang buong kontrol, unti-unti nang lumalantad ang katotohanan. Dahil ang dominasyon sa pag-ibig ay hindi laging malakas. Hindi ito laging magarbo. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay tahimik, matatag, at halos hindi nakikita. At dito pumapasok si Taurus. Habang hinahangaan ng lahat ang naglalagablab na enerhiya ni Leo, ang kanilang matapang na pahayag, at ang charisma na nagpapaliwanag sa bawat silid, madaling mapansin ang tahimik na otoridad na hawak ni Taurus. Hindi kailangan ni Taurus na umungol upang marinig. Hindi nila kailangan magningning upang mapansin. Sa halip, namumuno sila sa pamamagitan ng pasensya, emosyonal na katatagan, at tamang timing na tila walang kahirap-hirap. Maaaring iniisip ni Leo na sila ang nagtatakda ng bilis, pumipili ng mga pakikipagsapalaran, nangunguna sa mga pag-uusap, at nagdidikta ng daloy ng emosyon. Ngunit si Taurus ang nagtatakda ng direksyon ng relasyon, madalas nang hindi nagsasalita.
Sila ang nagdedesisyon kung kailan paigtingin ang sitwasyon, kailan umatras, at kailan panagutin si Leo, habang nananatiling kalmado, composed, at hindi natitinag. Isipin ito, sa bawat argumento, unang sumasabog si Leo. Humihingi sila ng sagot, naghahanap ng atensyon, at malakas na ipinapahayag ang frustration. Si Taurus naman ay tumatanggap, naghihintay, at tumutugon ng may katumpakan. Pag natanto ni Leo na tapos na ang bagyo, tahimik nang hinubog ni Taurus ang resolusyon. Iyan ang kontrol. Iyan ang tahimik na dominasyon. Kahit sa mga sandali ng matinding passion, itinatakda ni Taurus ang mga hangganan na hindi maaaring baliwalain ni Leo. Ang kanilang katapatan ay ganap, ngunit may kasamang mga patakaran, igalang ang ritmo, pahalagahan ang pagsisikap, at kilalanin ang lalim ng dedikasyon. Kung baliwalain ito, kahit ang pinakamatapang na Leo ay kailangang huminto, mag-isip muli, at mag-adjust. Ito ang twist na nakagugulat sa karamihan, habang umuumbol si Leo, si Taurus ang gumagalaw sa chessboard. Maaaring sila ang nagpapaliyab ng apoy, ngunit si Taurus ang nagdedesisyon kung saan ito tutupa, gaano ito tatagal, at saang direksyon ito lalaganap. At narito ang mas malalim na paliwanag, ang kapangyarihang ito ay hindi tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa balanse, pasensya, at emosyonal na intelihensya. Hindi nakikipagkompetensya si Taurus kay Leo para sa atensyon, nakikipagkompetensya sila para sa kontrol ng enerhiya ng relasyon, daloy ng pag-ibig, at pundasyon na sumusuporta sa passion. Kaya habang iniisip ni Leo na sila ang namumuno sa entablado, si Taurus ang tahimik na konduktor, ang nagtitiyak na hindi bumagsak ang relasyon dahil sa sariling intensity nito. Hawak nila ang mga riyan sa paraan na tahimik, hindi nakikita, ngunit hindi maikakaila ang bisa. Ngayon, malinaw na, ang dominasyon ay hindi laging tungkol sa kung sino ang pinakamalakas sumigaw. Ito ay tungkol sa kung sino ang matatag kapag sumiklab ang emosyon, sino ang makakagabay sa pag-ibig ng hindi kailangan makita, at sino ang makakakuha ng respeto sa tahimik na lakas. At sa naglalagablab, masigasig, at magulong mundo ng Leo at Taurus, si Taurus, ang matyaga, hindi matitinag, at tahimik na puwersa, ang kadalasang may tunay na kapangyarihan. Walang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Leo at Taurus na kumpleto ng walang alitan. Dahil kapag nagtagpo ang apoy at lupa, hindi maiiwasan ang mga sparks. At sa mga sandaling ito ng pagtutunggali, lumilitaw ang tunay na intensity ng kanilang relasyon, isang roller coaster ng passion, pride, at katigasan ng ulo. Si Leo, mapagmamalaki at hindi sumusuko, ay hindi matiis na baliwalain o maliitin. Ang kanilang emosyon ay sumasabog na parang bagyo. Bawat taas ng boses, bawat matalim na sulyap, bawat dramatikong kilos ay pinapalakas ng malalim na pagnanais na kilalanin, mahalin, at igalang. Humihingi sila ng atensyon, pagpapatunay, at agarang tugon, at kapag hindi ito ibinibigay ni Taurus sa kanilang inaasahang oras, nakakaramdam ng frustration, minsan pati sugat ang leon. Si Taurus, sa kabilang banda, ay tumutugon ng iba. Sila ay mapagpasensya, matatag, at maingat. Sa halip na harapin ang apoy ng apoy, madalas na umatras si Taurus sa katahimikan, hinahayaan ang bagyo na magpatuloy habang pinagmamasdan, sinusuri, at tinatanggap ang sitwasyon. Ang katahimikan na ito ay maaaring maramdaman ni Leo bilang parusa, na parang pader na humaharang sa kanilang emosyonal na enerhiya. Ngunit sa realidad, si Taurus ay naninindigan, naghihintay ng tamang sandali kung kailan magbabago ang balanse dahil sa kanilang impluensya. Ang mga pagtatalo nila ay parang sayaw ng mga labis. Sumasabog si Leo, may mga salitang matalim at mabigat sa pride. Tumutugon si Taurus ng kalmado, ngunit may hindi matitinag na katatagan. Ang isa ay tumatangging yumuko, ang isa ay tumatangging umatras. Nagkakasalungatan ang pride sa katigasan, ang pagnanais ng kontrol sa pasensya, at ang hangin ay napupuno ng tahimik na tensyon. Sa init ng argumento, nagiging hilaw ang emosyon. Nararamdaman ni Leo na hindi nauunawaan ang kanilang passion. Nararamdaman ni Taurus na sinusuri ang kanilang katapatan. Parehong malalim ang nararamdaman, parehong masigasig sa pag-ibig, ngunit wala sa kanila ang gustong matalo, hindi sa isa't isa, hindi sa sitwasyon. At gayunpaman, sa kabalintunaan, ang tensyon na ito ang nagpapalakas sa kanilang pag-ibig. May mga sandali kung kailan ang pagngangalit ni Leo ay nakakatugon sa katahimikan ni Taurus, at ang resulta ay electrifying.
Nararamdaman ng leon na hinahamon sila, ngunit sabay ding naakit sa lakas ng baka. Nararamdaman ni Taurus na nasusubok sila, ngunit inspirasyon din ang enerhiya ng leon. Bawat pagtatalo ay isang pagkatuklas, bawat argumento ay pagsusulit ng tatag at lalim ng emosyon. Sa mga sandaling ito, nakikita ng mundo ang mga labis, dramatikong kilos, tahimik na sulyap, masigasig na pagtatalo. Ngunit sa likod ng eksena, ang tunay na laban ay tahimik. Madalas na hinuhubog ni Taurus ang kinalabasan ng hindi nagsasalita. Maaaring maramdaman ni Leo na sila'y nagtagumpay, ngunit ang emosyonal na direksyon, ang tono, bilis, at resolusyon, ay madalas na ginagabayan ng tahimik na lakas ni Taurus. Ito ang emosyonal na rurok, kapag nagbanggaan ang pag-ibig, pride, passion, at katigasan ng ulo. Ang apoy ng leon ay nakakatagpo ng hindi matitinag na lupa ng baka, lumilikha ng tensyon na parehong maganda at nakakapinsala. At sa matinding sayaw na ito, parehong natututo, dahan-dahan, masakit, ngunit malalim na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa pag-unawa, paggalang, at pag-navigate sa kapangyarihan ng isa't isa. Dahil sa huli, bawat pagnangalit at bawat katahimikan, bawat banggaan at bawat yakap, ay nagtuturo kay Leo at Taurus ng parehong aral. Ang pag-ibig ay pinakamalakas kapag natutunan ng apoy at lupa na mamuhay ng magkasama, hindi upang maghari. Pagkatapos ng lahat ng passion, pride, pagtatalo, at tahimik na labanan, nananatiling tanong, sino nga ba talaga ang namumuno sa relasyon, Leo o Taurus? Ang katotohanan ay mas masalimuot kaysa sa iniisip ng karamihan. Wala sa kanila ang ganap na namamayani. Sa halip, namumuno sila sa iba't ibang paraan, bawat isa ay may kapangyarihang kumukumpleto, at minsan, hinahamon ang isa't isa. Namumuno si Leo sa pamamagitan ng apoy. Kinokontrol nila ang emosyonal na enerhiya ng relasyon, nagdadala ng passion, excitement, at halatang pagmamahal. Ang kanilang tapang ay humuhubog sa mga karanasan, lumilikha ng hindi malilimutang sandali, at nagbibigay inspirasyon sa kanilang partner na maramdaman ang lahat ng malalim. Kapag si Leo ang nangunguna, ang relasyon ay nagiging buhay, dynamic, at kapanapanabik. Namumuno si Taurus sa pamamagitan ng lupa. Kinokontrol nila ang pundasyon, direksyon, at katatagan ng relasyon. Ang tahimik nilang lakas, pasensya, at katatagan ay gumagabay sa emosyonal na bagyo at humuhubog sa mga desisyon sa likod ng eksena. Habang umuumbol si Leo, tinitiyak ni Taurus na ang pag-ibig ay hindi natitinag, na nananatili ang tiwala, at ang relasyon ay patuloy na lumalago ng matatag. Sa madaling sabi, si Leo ang nangunguna sa ekspresyon, si Taurus ang nangunguna sa esensya. Mahalagang magkaibang anyo ng kapangyarihan ng dalawa. Kung wala si Leo, mawawala ang spark, enerhiya, at emosyonal na intensity ng relasyon. Kung wala si Taurus, mawawala ang katatagan, tibay, at emosyonal na pundasyon. Magkasama, pinapantayan nila ang mga labis ng passion at pasensya, apoy at lupa. Kaya, sino nga ba talaga ang namumuno? Simple lang ang sagot, pareho, sa kanilang natatanging paraan. Si Leo ang namumuno sa puso at emosyon, si Taurus ang namumuno sa pundasyon at ritmo ng pag-ibig. Kapag natutunan nilang igalang ang kapangyarihan ng isa't isa, lumilikha sila ng relasyon na parehong hindi mapipigilan at pamatagalan. Ang tunay na aral para sa lahat na nanonood ay ito, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa dominasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa, kompromiso, at pagkilala sa lakas ng isa't isa. Ipinapakita sa atin ni Leo at Taurus na ang kapangyarihan ay hindi laging umuungol, minsan ito ay tahimik, matatag, at hindi matitinag. Sa kosmikong sayaw ng apoy at lupa, ang tunay na mga namumuno ay ang mga umiibig ng may kamalayan, respeto, at pasensya. At sa relasyong ito, parehong maaaring magsuot ng korona sina Leo at Taurus, hanggat iginagalang nila ang lakas ng isa't isa. Ngayon na nakita mo na ang buong kwento, ang apoy ni Leo, ang katatagan ni Taurus, ang passion, pride, at tahimik na mga labanan, panahon na para makibahagi ka sa usapan. Ikaw ba ay isang Leo o Taurus? Paano mo nararanasan ang pag-ibig sa iyong relasyon? Nararamdaman mo ba ang naglalagablab na intensity ng leon, o ang hindi matitinag na pasensya ng baka?
Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. Nais naming marinig ang iyong kwento. Isipin mo rin ito, sa iyong relasyon, sino nga ba talaga ang nangunguna? Siya ba ang nagpapakita ng emosyon ng malakas, o ang tahimik ngunit hindi matitinag ang lakas? Minsan, ang taong mukhang kalmado ay siya palang gumagabay sa buong relasyon. Napansin mo ba ito sa iyong love life? Kung nagustuhan mo ang malalim na pagsisid na ito sa Leo Yes Taurus, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Nakakatulong ito sa amin na lumikha ng mas maraming astrology insights para sa iyo. I-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, o partner, lalo na kung sila ay Leo o Taurus. Tignan kung sang-ayon sila kung sino ang namumuno sa relasyon, o kung magdudulot ito ng masayang debate. At syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang zodiac secrets, astrology insights, at love compatibility stories. Pindutin ang notification bell upang hindi mo palampasin ang mga video na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa mga relasyon. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang nangingibabaw, ito ay tungkol sa pag-unawa, paggalang, at pag-honor sa lakas ng isa't isa. At sa kosmikong sayaw ng apoy at lupa, parehong maaaring magniningning sina Leo at Taurus hanggat natututo silang ibalanse ang passion at pasensya. Kaya mag-comment, mag-share, mag-like, at mag-subscribe, at tuklasin natin ang mga misteryo ng zodiac ng sama-sama.